Iginiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa kanyang naging speech sa sesyon ngayong araw na wala raw katotohanan na nakatanggap ng kickback itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa BICAM insertion, katulad nga ng akusasyon sa kanya ni dating Congressman Saldico. Sa nakaraang expose video nito, sinabi niya nga na nagkaroon naman ng 100 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 national budget dahil sa utos ng Pangulo. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Ikwinwento rin niya na nitong nakarang linggo ay nakatanggap daw siya ng tawag mula sa kampo ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at kanya raw nalaman na may mga tao sa Malacanang ang gumagamit sa pangalan ng Pangulo at ito raw ay sina Undersecretary Adrian Bersamin at Yusek Traigif Olayvar. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigif Olayvar. Ibinahagi na rin ni Lacson ang ilan pang kinuwento sa kanya ni Bernardo tungkol nga dito, partikular na ang pagde-deliver ng pera. 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olayvar. And sabi niya, ang pag-aalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. May tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olayvar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olayvar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Maliban naman kina Olayvar at Bersamin ay sinabi naman din ng dating Undersecretary na nakatanggap din daw ng 1 billion pesos si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.